Hello guys! Isang mapagpalang araw na naman pumuli sa ating lahat. Ang inyong lingkod ay nagbabalik upang talakayin natin ang ating tari tutorial 1.07. Ito ay nagpapatungkol sa kung paano ang pagtatari gamit ang Mexican leather boots. Ngayon guys, ano pang inaantay natin? Simulan na natin, baka simulan pa ng iba. Okay guys, ngayon sisimulan na natin ang ating tari tutorial 1.07. Ito ay ang pagtatari na ang gamit natin ay Mexican leather boots sa kaliwang paa ng manok, no? Yan, sa kaliwang paa ng manok. Okay guys, ang gagamitin nating pangsapin is ganito lang po kaiksi. Yan lang po. No, yan lang po. Ang ginagamit po natin sa pagsasapin, ang gagamitin natin ay yung leather boots na nakasanayan natin is ito po ang haba niya. Ayan. Kumbaga kung ikukumpara natin, ayan lang siya guys. Ayan. Hanggang dito lang guys. So parang kalahati. No? Kalahati lang nung ating nakasanayan. Ipapakita natin guys kung paano natin ikasa ang Mexican leather boots. So simulan natin. Ang unang ano natin guys, standard na natin ay yung paglalagay ng pagkit sa ating sapin, pati sa ating panali. Yung panali natin guys is nalagyan ko na yan kanina, no? Hindi ko na yan inaano sa ngayon, gawa nga ng mahaba po kasi. Ayan. Ngayon guys, mas maganda kung hihilutin natin. So, hihilutin natin yan guys ng ating, kahit yung ano lang, yung ating paunan para pantay, maging pantay yung nilagay nating pagkit. No? Ayan, naka-ready na yan guys. Ngayon lalagyan din naman natin yung ating Mexican leather boots. Actually guys, itong Mexican leather boots is matagal-tagal na tong lumabas. Nagamit ako nito before pa mag-lockdown, no? Nakagagamit na ako nito. Eh, siyempre, hindi naman tayo papahuli doon sa mga, kung ano kasing mga bagong lumabas na gamit, tinatry po natin yan para malaman po natin kung alin po ang mas maganda. No? Pati likod po, nilalagyan po natin yan. And then, ihilutin rin po natin para maging pantay po ang ating nilagay na pagkit. Ugaliin po nating maglagay ng pagkit guys, kasi isa yun sa nagpapatibay ng ating pundasyon. Alam naman natin ang ating sapin, yun ay ang pundasyon ng ating pagtatari. So ayan, simulan na natin guys. Ang pagsasapin ng gamit ay ang Mexican leather boots. Simple lang. Ganito lang siya guys. Tingnan nyo. Ito dahil ang paa ng manok is medyo pantay naman dito. So kahit dito na tayo magsimula. Minsan kasi may bewang, maliit po yun dito banda. Mataba yun dito. Kaya nilalagyan natin dito para maging pantay siya. So ngayon medyo okay naman siya. Ano na natin, dito na tayo kaagad sa malapit sa may tahid. Yan. Ganito lang ang pagkabit niyan guys. Yan, tatlo. And then sa baba din.
Isa, dalawa, tatlo. So, lagyan pa natin sa taas, guys. Ugaliin pa rin natin yung hilot natin, no? Kasi napaka-importante po na maging siksik po. Ito, nakitaan ko ng medyo sumampay tayo. Babalikan natin yung taas natin. Lalagyan natin dito para pumantay. Didiskartehan lang natin yan, guys, no? Ito, sa mga baguhang mana na rin na hindi pa naka-encounter nito, ganyan lang po siya, guys. And then, ilalagay na natin yung ating Mexican leather boots. Yun sa paglagay ng Mexican leather boots, guys, kasi ito lang naman yung naidagdag itong kulay itim. Yan lang naman naidagdag. Kung sa ordinaryong leather boots, ang ganyan lang naman oh. So, ang paglagay natin yan is ganun pa rin. Yan. Ito dahil medyo tihaya tong paa na to, itataas natin ng konti. Yan. Napaka-importante po ng pagkit dito pagka Mexican leather boots dahil kailangang makakapit talaga siya. Ayan. Yan na siya, guys. Napansin nyo. Wait. Hilot. And then hilot din dito. And then kailangan maipit din natin siya. Yan. And then ito na. Yung kanyang paunan. Ganyan po ako kumasa ng Mexican leather boots. Kita nyo, guys. So kapag tinignan natin is pantay na siya. So maganda ng lapat nito. Ilalagay na natin ngayon, prepare na natin yung ating tare. As usual, maglalagay tayo ng groove simula dito sa baba paakyat. Wala nang bilang to, nasa sa inyo na kung paano kayo maglagay ng groove kasi importanteng may lalagyan natin ng groove gamit ang ating yung panali na yan para pag nagtali tayo, yan din po ang kakapitan ng ating panali para hindi po siya dumudulas. Tulad ng sabi ko, guys, kapag kaliwa ang tatarian ko, nandito ako sa kanang puno ng poste ng garol tumihinto. Pagkaliwang paa, pagkakanan naman dito po ako tumitigil. Kakasanan natin, guys. Wala siyang pinagkaiba sa paglagay natin ng yan. Tatalian na natin. Hindi yung neto, guys. 1 2 3 4 5 6 7 and then akyat sa taas, guys. 1 2 3 4 5 lock. Ganyan po tayo maglagay, guys. And ngayon lalagyan na natin siya ng pag nasipat na natin na okay na siya, no, lalagay na tayo ng tari protector. Huwag po nating tatawagin tong condom, ang sagwa po, ang sagwa. Tari protector, no? Sa mga baguhan, no, sanayin nyo yung sarili nyo na matawagin itong tari protector. Huwag pong condom. Parang ang sagwa po pakinggan. Ngayon, dito naman po tayo, no? Ilalak natin. Dito tayo sa may bewang. Ayan.
1, 2, 3, 4, 5 ikot. And then dito naman tayo sa kabila, guys. One, 2, 3, 4, 5. Okay na siya, guys. 5. So, hindi magkapareho yung nilagay natin, guys, no? Yung dito tsaka dyan. Ginawa natin 7 dito, 5 dito. Yung dito, guys, is lalagyan natin siya ng 4 para maipit natin yung nakatali dito. And then yung dito. No? Lalagyan natin ng 4 para mag-lock siya. Ito tayo. Sa taas tayo banda, guys, ha. 1, 2, 3, 4. Ayan. And then, lock. Ngayon, guys, na-lock na natin yung garol natin. Lagyan din naman natin ng lock. Ito. No? Ayan. 1, 2, 3, and then sa kabila naman. 1, 2, 3. Ito ay same version lang nung ginawa natin nung una, pero pinagpalit ko lang, inuna ko yung dito kasi yung una natin, guys, is inuna natin yung paggawa ng form of B. Ngayon, dahil nagawa na natin yan, guys, is gagawa na tayo ng form of B. Galing dito, pupunta sa lamesa ng tari, bubuhol tayo ng iikutan natin yun, and then pupunta tayo dito. So, ganyan na, guys. 1, 2, punta tayo dito. Yan. 1, and then lock, balik. 1, 2. Yan. Basta lagi nating iikutan yun, guys. Yan. Lock. Isa pa, guys, pangatlo. And then ikutan naman dito. And then lock. Ngayon, guys, gagawa naman tayo ng medyo maliit. Yung dito naman banda na form of B uli. Dito naman tayo. Ayan, ha. 1, 2, ikot. And then dito tayo banda. Sa may bewang natin padadaanin. Sa may bewang dadaan ang ating tali. 2 na yun, guys, no? Ito ang pangatlo. And then lock tayo dito. Ngayon, guys, dahil nalagyan na natin yan, yung tira nating tali, pwede na po nating ubusin, itali dito, hanggang dito, paakyat. So, ito na siya, guys. 1, 2, 3, 4. Estimate ko na lang to, guys. 6, 7. And then dito naman sa kabila. 1, 2, 3. And then itaas natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang haba pa. 8, 9. Okay. And then ilalak na natin yan, guys. Yan. Lock natin kahit mga basta may lock. And then maglalagay tayo ng tape. Oh, wait. Buksan na natin to, guys. Bus na yung tape natin So magano tayo ng bago. Bukas tayo ng bago. Ayan. Dito po ako nagsisimula sa taas, guys, pagka tape. Then pababa.
Ang purpose ng tape guys is para kung sakali man tamaan yung tari natin is hindi po basta-basta maghihiwalay, no? Kahit tiwala naman tayo na ang ating sapin at panali ay may pagkit, mas mainam na rin na may tape. Ayan guys ha. And then ilalagay na natin ang bayna. Hindi tayo dito nag-aano guys ng sipat, no? Hindi po ako nag-aano. Ang pinakita lang natin dito ay kung paano ikabit ang Mexican leather boots. Paano gamitin. Yan. Dito po tayo guys. Dalawang ikot po ako dyan. Then dito. Ayan guys. Kung mapapansin nyo guys, ang ano ng paa ng manok natin is natural na hila is ganyan. Kita nyo ba? Ang tari natin is naan dito. No? Yung iba dito po talaga sumisipat, no? Ginaganon po nila ayan para makita. Yan. Pero pag iyan nasa ano talaga ng manok guys, is ayan po talaga ang natural. Ito po yung ibabaw, harap po sa atin yan. Ganyan po talaga ang forma ng paa ng manok. Saka ko na po yan ipapaliwanag sa inyo yung mga patungkol sa sipat natin pag nag-actual na tari na tayo sa manok. Ngayon kasi, dinedemo ko pa lang kung paano gamitin yung leather boots na Mexican. Kasi ang nakasanayan nating leather boots is ganito. Yan. No, ganito po. Ang nakasanayan natin leather boots. Baka may iba pa dyan na hindi pa naka-encounter, lalo't mga baguhan ng Mexican leather boots. Mas mainam na mapanood niya to. At kung bago kayo sa channel na to, nahagip nyo, maaaring pakisubscribe na lang at pakihit na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa bawat video ang atin i-upload. Hangarin lang ng inyong lingkod ay makapag-share po ng ating kaalaman patungkol po sa pagtatari. So ayan na guys. Sana may natutunan kayo sa topic nating ito sa ating tari tutorial 1.07, ang pagtatari sa kaliwang paa na gamit ang Mexican leather boots.